Magandang umaga po sa bawat isa at maging nanonood po sa FB Live. Ayan, international po tayo. Nanonood po yung misis ko. At maging doon sa ratig na lugar. Ang pamagat po ng ang team po natin ngayong buwan ito ay Still the Church in Love. At ang aking pong title ay God's Family in Unity. Bago po yan ay tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, maraming pong salamat muli sa pagkakataon ito na muli binigay mo sa akin na makapagbahagi po God ng iyong salita. At dinadalayan ko po Diyos na muli ay ka po ang sumama sa akin. Let your Holy Spirit, Panginoon, ang tunay na mag-guide sa akin. Na sa bawat bibigkasin ko, Panginoon, ay tunay ikaw, Diyos, ang natataas. Wala po ako, Diyos, na kakayahan at ikaw lang po, Panginoon, bibigay sa akin, Panginoon. Na magbigay, Panginoon, ng iyong mensahe na may kapangyarihan. At nawa, Diyos, ay tunay na ikaw patuloy na metas namin sa bahaging aming sasaluhan-saluhan sa iyong salita. And we rebuke, O God, ang gawa ng kaway na hindi makagawa, Panginoon. Let your precious blood cover every corner of this place that he can penetrate, O God. At tunay na, O Diyos, na kay Panginoon, tunay na makapag-focus sa iyong salita. At weekly, O God, na katagumpayan, Panginoon, ng aking babahagi ay nagmumula sa iyo, O God. Purihin ka, Ama, sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang text ko po ay matagpuan po natin sa John 15, 1 hanggang 17. Ayan po. At ito po ay ating himay-himayin. Basahin po natin. Okay, diyan po ba tayo? I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I am in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. And next. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's command and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and I appointed you to go and bear fruit, fruit that will last, that the Father will give you whatever you ask in my name. And last, this is my command, love each other. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. I was minention po ito ng 7 beses sa Gospel of John, at ang pinakahuli nga po ay ang the true vine. Binangkit po yung
I am the bread of life, I am the resurrection, I am the truth and the life, I am the good shepherd, I am the light of the world, I am door of the sheep, at ang pinakahuli po ay, I am the true vine. Ang vine po ay inilalarawan po yung sa Old Testament ang Israel. Jesus spoke to His disciples as they stood in the upper room. Ito po yung sa upper room na kung saan ay malapit na po si Jesus Christ na doon sa cross ng Kalbaryo na kung saan ay malapit na po siya patayin. And He used the picture of the vine because farming are the source of their income. So madali po sila makarelate, di ba? Agrarian po yung mostly kinakabuhay ng mga taga-Israelites, so that they will easily catch up what Jesus said. At doon po ay makikita po natin doon sa Israel, there is also a large grape golden vine set as a prominent decoration in front of the temple, communicating the idea that Israel was God's vine. And dito po sa Psalms 80 verse 8, basahin nga po natin kung ano po ba yung vine sa Old Testament. Yan. Ang sabi niya, they are brought to their knees and fall, but we rise up. Sorry, ano po yan? Psalm 80 po, Psalm 80 verse 8. Yeah. You brought a vine out of Egypt, you drove out of the nation and planted it. So ayan po, makita po natin sa Old Testament na po ang tinalakay po dyan ay yung Israel. And tingnan po naman natin yung yung Isaiah 5:1-7, yung pong pagiging po ng mga Israel, pagiging disobedience. I will sing for the one I love a song about his vineyard. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. He dug it up and cleared it up a stone and planted it with a choice vine. He built up a watchtower in it and cut out a winepress as well. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only a bad fruit. Hindi po naging good fruit. Now you dwellers in Jerusalem and men of Judah, judge between me and my vineyard. What more could have been done for my vineyard that I have done for it? When I looked for good grapes, why did it yield me only bad? Now I will tell you what I am going to do my vineyard. I will take away its heads, and it will be destroyed. And I will break down its wall, and it will be trampled. Okay? At dito po ay nilalarawan po yung mga Israel na kung saan ay ando na kailang pagsubay. So dito po sa verse 1, sinasabi po niya sa 1, I am the true vine, and my Father is the gardener. So the metaphor ginamit po ay gardener. Ibig pong sabihin, ito po ay sinabi niya doon sa mga disipulo na kung saan siya po ang tunay na vine. At Jesus is the true vine. We must be rooted in Him. Hindi na po Israel. It will bear fruits for God and the new covenant community. Our first identification in Jesus Christ Himself, not in. So napakabuti po ng Panginoon, di po ba? Na kung saan ang mga Israelites ay naging mga pasaway, but then God still sent His only begotten Son, tayo ay para muli magkaroon ng connection sa Kanya. At ito po ay nilalarawan po doon sa true vine, na kung saan ay ito po ay sinasabihan niya yung kanyang mga disipulo na patuloy na tatapat sa Kanya. At ayaw niya po pong iwanan yung mga disipulo na parang nakahang sila.
He reminded them na patuloy yung kanilang pagmamahalan, pagsaserve sa Kanya. At dito po ay tatalakayin po natin kung ano po yung mga katangian dapat ating i-maintain. And my father is the vine dresses. In the Old Testament, use of the vine as a picture of Israel. Nabanggit ko nga kanina, God the Father was also presented as the one who cultivated and managed the vine. God prepares the soul as for the believer dito po sa ating New Covenant. And sabi po, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Sa NIV po, ang sinabi po doon, cut off. Pag sinabi po natin takes away, parang diba? Nilayo ka na, pero hindi po. Ang sabi po doon sa Greek verb, ito po ang sabi po, airo. It's translated, takes away, is more accurately translated, lifts up. Lifts up. Natayo. Kasi po yung mga di ba yung mga kalabasa, tumutubo rin sa ground. Di po ba? Pero yung grace po, tutubo lang yan pag itinayo. Tatayo po ng gardener para masilayan ng araw. At siya ay muling mamumunga. Ganun po tayo Pag tayo dapan-tapana, He will lift you up. Sasabihin sa'yo, anak, kaya mo yan. Kaya mo yan. Mga pagsubok na yan. Nandito ako na tatayo kita. Ganyan po kabuti ang Panginoon sa ating buhay. And kapag ito po ay naano ko na-experience ko rin po doon sa binili ko Pastor Henry, yung Mayana. Ay tumubo. Binunod ko doon sa isang lupa. Tapos nilinis ko, tinanim ko. Ilang araw lang kita mo, ang ganda ng tubo niya. So napakagandang pagkalarawan ng halaman. And sabi nga doon sa di ba yung akala mo yung takes away, inalis ka na. Pero sabi ng sa John 10, 27, 28 basahin po natin yung John 10, 27, 28. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Diba? Napakakuha yung yun. Hindi ka na pwedeng ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi niya tayo walang pwedeng maka-snatch sa Kanya kasi kung tayo niya siyang outing shepherd tayo ang Kanyang tupa Ang sabi nga, every branches are believers in me. Deep abiding and intimacy to Christ. Bronze means cleanses, lilinis. A vine dresser will remove dead or overgrown branches that were inhibiting growth. In the same way, God the Father, through loving discipline, di po ba? Minsan po dinidisiplina na tayo ng Panginoon kapag yung mga meron na tayong mga likong Pero kapag tayo, ayon ng Panginoon Diyos na tayo ay maglakad doon sa maling daan. Kaya minsan, dinidisiplina tayo ni Lord. Pero hindi po yun dahilan na hindi tayo mahal ng Diyos. You're already clean because of the words which I have spoken to you, sabi niya. The work of pruning, of cleansing had already begun. The 11 disciples, wala na po si Judas noon Jesus speaks to, they had heard and received much of His teaching, and were in some sense already clean. Tayo po, di ba? Nilinis na po tayo ng Kanyang banal na dugo. Kaya, sa pamagitan ng Kanyang kamatayan, tayo po ay nilinis na. At dito nga po ay sinabihan niya ng Kanyang disciples na kanilang puso ay malinis na. And basahin nga natin yun sa Ephesians 5:26-27. Ayan. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word,
27, and to present her to himself as a radiant child without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Kailangan pala talagang humarap tayo sa Panginoon Diyos na walang bahid ng kasalanan. Kasi Jesus Christ is di ba? Yung wala siyang bahid ng kasalanan, talagang siya ay wala mo makikita yung wrinkle or na pwedeng yung aalay sa Panginoon. Isang tupa na mataba, walang kabahid-bahid. And sabi niya, abide in me and in you. Jesus emphasized a mutual relationship. It is not only that disciples abides in the Master, the Master also abides in the disciple. Jesus used in this picture to assure his disciples of continued connection and relationship even though he was about to depart from them. Yet he spoke. This is a way that also indicated the aspect of choice on their part. Abiding was something we must choose. Saan kayo? Mag-a-abide o hindi mag-a-abide? Di po ba? Kailan po lagi tayo nakakonect? Mag-abide, sumunod. When our Lord says, abide in me, He is talking about the will, about the choices, the decision we'll make. Tayo po ay mag-decide to doing things which expose ourselves. Sabi nga niya, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them in the fire, and they are burned. Ano po yung sumasagi sa ating isipan? Diba? Hell, diba? Pero hindi po yan ang sabi. At po sa 1 Corinthians 3:11-15, yan po na. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is in Jesus Christ. Well, if any man builds in this foundation using gold, silver, and costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. Important, if what he has built survives, he will receive his reward. It is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. So ano po nawala? Yung ating pong reward sa Panginoon, di po ba? At nakakalungkot po yung during pagkaharap na tayo sa Panginoon, kung saan wala tayong wala tayong ibigay na di ba? Nakakakuha yun kalungkot, kaya wag na po nating ito po ay reminded sa atin na kailangan po tayo yung ating pong ginagawa ay patuloy upang tayo ay mayroong reward sa Panginoon. Ano po ang nawala? Marami po, di ba? Yung joy, nawawala. At parang nangihina ka. So ito po ay reminder sa atin na kung saan, huwag po natin sayangin yung ating pagkapagal dito sa lupa. And sabi din niya sa verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Kaya nga ang Panginoon ating Diyos ay tunay na nag-glorify kapag tayo ay lumalago. Yung ating spiritual growth, ating fruits. Kasi nakakonect tayo sa vine kay Jesus. Kaya patuloy tayong i-remind tayo na lumago. Okay? And sabi din sa John 8 verse 31-32, upang tayo ay talagang disciples. Disciples po tayo yan. To the Jew who had believed in him, Jesus said, if you hold to my teachings, you are really my disciple. So sana doon tayo sa kung tayo sa Kanya, laging mag-abide at mag-remain sa Kanya upang tayo ay patuloy na magagamit bilang Kanyang disciples. And sinabi niya sa verse 9,
As the Father loved me, I also love you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. This thing I have spoken to you, that my joy remain in you, that your joy may be full. As the Father loved me, I also have love you. Jesus deliberately loved his disciples according to the way God the Father loved him. So merong change reaction. Kapag si Pastor Hector mahal niya ako, ganun din yung pagmamahal ni Pastor sa akin, ganun din yung kapong ko sa iyo, yung tinatawag na chain reaction, yung hindi yung basta love, love ka kasi kita, gwapo ka o maganda ka. Hindi po yun, yung pang yan ay agape, love ang gusto ng Panginoon Diyos na iparating natin sa ating kapatiran. We know that Jesus loved his disciples by teaching them, protecting them, guiding them, sacrificially serving them, and using his power and authority to do these things. In the same way, the Father also did all those things for Jesus, and Jesus did them for disciples after that pattern. Nakita nga po, di ba, natin na kung saan ay hinugasan pa nga na Jesus Christ ang kanyang paa, ang kanilang mga paa. At dito napakita po niya kanyang pagmamahal sa kanila bilang kanyang mga disciples na nagsiserve. At sinabi din niya na, these things I have spoken to you, that my joy remain in you. Pag nagsiserve po tayo sa Panginoon, ay pwede po ba natin ma-compare yung joy ng pleasure, joy ng mga material things? Pansamantala lang yan, di ba? Pero when you serve Jesus, with full of joy, kaya ba, di ba? Kabi nararamdaman mo, lalo pag darating yung Sunday, are you excited na dumating yung Sunday para makasama natin yung fellowship natin kapatiran? Ikaw ba ay may joy na maawit sa Panginoon, hindi yung, di ba? Kailan talagang, makita natin yung sample na ni Ate Analia, Ate Kalari, at lahat pa ng mga talagang nakita natin yung kanilang joy sa pagsiserve sa Panginoon. At nakita po natin, hindi po yung panlabas lang, kundi yung puso. Puso po tinitingnan ni Lord. Yun po ang gusto niyan. I have called you friends, sabi niya. Jesus described the measure and quality of his love for them as a love that treats servants as friends. Noong panahon ng Old Testament, usually po yung mga estudyante, gusto nilang makipagkaibigan sa rabbi na tawag teacher. But dito po, Jesus chose us as his friends. Di po ba nakatuwa, nakataba ng puso. In a relation between a disciple and his rabbi at the time, it was expected to be a friendship. Yet Jesus, the rabbi, called his disciple, his servants, friends. At makita nga po natin dyan, yung kanyang kaibigan, sino ba yan? James, Peter, tsaka si John, di po ba? Nakita po natin na kung saan kasama niya sa lagi niya kasama yung tatlo Imbes doon sa paghuhuli ng isda, fishers of men, at maging sa kanya bago siya namatay, kasama niya doon sa transfiguration, di po wala yung tatlong yan. I have called you friends, for all things that I have from my Father, I have made known to you. They were friends because Jesus didn't keep secrets from them, but openly revealed what he had received the God the Father. So ano po nakita na doon? Transparent. Anong po yung ni-reveal sa kanya ng Father, ay ni-reveal din po niya sa kanyang mga disipulo. And lastly, choosing to bear fruit and to love one another. Sabi niya, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. And that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you, that you love one another. Diba, kung nga, dito sabi niya, you did not choose me, but I chose you. And kung nga, diba, he first loved us, sabi niya noon. You did not choose me, but I chose you. Jesus spoke of great privilege for the disciples, friendship with the Master, answered prayer, bearing much fruit, knowing things from the Father. The disciple should rightly treasure without becoming proud, as if had they earned them. So dapat maging humble lang
tayo, sinasabi po dito natin na dito na i-treasure po natin yung mga word na babasa po natin sa kanyang salita at hindi lang po i-treasure kundi ito po ay maging meron pong hindi po lang head knowledge kundi ito po ay maipamuhay natin sa ating buhay. They were all rooted in the fact that Jesus chose them, not they choose Him. Kaya nga napakaganda po ng ating pinag-aralan sa magang ito about the true vine. Sabi din nga po niya na Jesus was the example of a grapevine. When he explained what it means to abide, the grapes are produced from the branches which are connected to the vine, which gets nourishment, water, and nutrients from the ground with them. And it flows of the vine into the branches, which then in time produce grapes. Ano po yung grapes? Ito po yung ating spiritual growth na tinasabi. An excellent picture of what happens when we are connected to Him as the vine. What nutrients do we get from being connected to Jesus? Where does our nourishment come from? He is feeding us godly nutrients through His Word. Abiding in Christ through His Word and by the power of the Holy Spirit is to make us a genuine and a real disciples. And my conclusion also, another conclusion, may each and everyone has challenged the message this morning to love others by sharing the salvation message of Christ, to bring into connection with Jesus, the true vine. I-connect po natin sila kasi nakakonect na tayo eh. The message from Christ all these years ago, mga nakaraang panahon, is the same message today. It is not only the message to the disciples who were with Jesus, but it is for those who believe like us, connected to Him and the disciples today. Let us maintain our connection to Him that gives godly nutrients through His Word. God's intent for our lives is to progress from barrenness to fruitfulness and to spiritual abundance. Nawa po ang aking pong naibahagi sa iyong salita ay tunay na naging kalakas sa bawat isa, na po tayo ay laging kumonek sa ating bayan na si Jesus Christ na nagbibigay sa atin ng nutrients na ating spiritual growth. Patatalihin po natin yung ating connection sa Kanya sa paanong paraan. Yung pagbabasa ng Kanyang salita, yung ating pong devotion time, quiet time. Mag-attend din po tayo sa MTM at marami po tayo natutunan. Po napakalaking bagay po yun kasi yung nakakakuha po namin yung mga insight, tapos na expand po namin yung verse by verse. At lahat po kami, maski ako po ay natututo. At magiging morning walks natin, at higit sa lahat yung ating pong connection, ating pong intimacy sa ating Panginoon. Na huwag po natin sayangin ang bawat araw na pagkikipagniig sa Kanya. Sapagkat tunay na ang Diyos, Jesus Christ, ang nagbibigay sa atin ng nutrients sa Kanyang salita, na kung saan tayo nugot ng kalakasan, at kapag po tayo ay hindi nagabay sa Kanya, it reminded us na tayo po ay pwedeng ma-deceive ng kaaway. Kaya nga, sabi nga niya, lagi tayo mag-connect sa vine through Jesus Christ our Savior. At ang hamon dito po sa atin ay may question po ako, anong mga balakid o mga hadlang upang ang iyong bunga ay sumagana? At sa paanong paraan mo may kukonek ang taong mahal mo sa buhay kay Kristo? Maraming salamat at tayo po ay magwakas sa panalangin. Salamat po, God,
Muli sa magang ito na naipahayag ay iyong salita, tunay nga o Diyos na ikaw ang vine, the true vine o God, kung saan kami kayo kumukonek. Lord God, panatulihin po po sa amin sa aming sariling connection sa iyo, God, na nagbibigay sa amin ng kalakasan buhat sa iyong salita. At kayo, Panginoon, ay tunay na magipagpala, gamitin mo ang bawat isa, O God, na may hayag, Panginoon, ng iyong salita at makapagdala pa ng maraming kaluluwa sa iyong harapan. Maraming pong salamat, O God, sa katagumpayan ng iyong gawain at tunay nga, O Diyos, na ikaw ang amin nataas sa araw na ito. Purihin ka, masambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.